Title, Old School. Sa likod ng lumang gusali ng San Isidro National High School, may isang silid na halos ayaw ng pasukin ng mga estudyante. Kupas ang pintura, maingay ang electric fan, at ang pisara, hindi whiteboard, kundi lumang chalkboard na paan ng gasgas at marka ng nakaraan. Doon nagtuturo si Mang Ruben. Matagal na siyang guro, halos 30 taon na sa serbisyo. Habang ang ibang teachers ay gumagamit na ng tablet, projector, at kung ano-anong apps, si Mang Ruben ay nananatili sa makalumang paraan, chalk at libro. Old school na yan si Sir, bulong ng mga estudyante. Isa sa kanila si Jared, grade 10 student. Matalino pero tamad, sanay sa mabilisang sagot mula sa cellphone. Isang click lang, may sagot na. Isang search lang, may essay na. Isang araw, inutusan sila ni Mang Ruben na magsulat ng sanaysay. Walang internet, walang kopyahan. Isulat ninyo kung ano ang pangarap ninyo at paano ninyo ito maaabot. Umungol ang klase. Sir, pwede ba i-type na lang? Sir, pwede bang i-research muna? Umiling si Mang Ruben. Ang pangarap ninyo, sabi niya habang marahang naglalakad sa pagitan ng mga upuan, hindi naman ninyo sinesearch sa Google. Galing yan dito. Itinuro niya ang dibdib. At dito, itinuro niya ang ulo. Napilitan si Jared magsulat. Sa una, wala siyang maisip. Pero habang tumatagal, unti-unti niyang naalala ang mga gabing walang kuryente sa bahay nila. Ang nanay niyang naglalaba para lang may pangbaon siya. Ang tatay niyang tricycle driver na laging pagod. Naisip niya ang pangarap niyang maging engineer. Hindi dahil uso, hindi dahil malaki ang sweldo, kundi dahil gusto niyang makapagpatayo ng maayos na bahay para sa pamilya niya. Natapos ang oras. Kinolekta ni Mang Ruben ang mga papel. Kinabukasan, isa-isa niyang tinawag ang mga estudyante. Pagdating kay Jared, ibinalik sa kanya ang papel na may pulang marka, hindi mali, kundi komento. May apoy, sabi ni Mang Ruben. Pero kulang sa tiyaga. Nagulat si Jared. Sir, magaling kang magsalita tungkol sa pangarap. Pero madalas ka ring late. Madalas hindi nagpasa ng assignment. Ang pangarap, Jared, hindi nadadaan sa salita. Nadadaan yan sa disiplina. Parang tinamaan si Jared. Simula noon, napansin ng klase ang pagbabago. Maaga nang pumapasok si Jared. Nagre-review kahit walang quiz. Unti-unting tumaas ang grades niya. Pero dumating ang balita na magre-retire na si Mang Ruben. Maraming estudyante ang natuwa. Sa wakas, wala ng old school. Pero sa huling araw ng klase, iba ang nangyari. Nagbigay si Mang Ruben ng huling mensahe. Hindi ko kayo tinuruan kung paano gumamit ng pinakabagong teknolohiya, sabi niya. Tinuruan ko kayo kung paano maging matatag kahit walang teknolohiya. Tahimik ang buong silid. Darating ang panahon na mawawala ang signal. Masisira ang gadget. Magkaka-error ang system. Pero kung may disiplina kayo, may sipag, at may paninindigan, hindi kayo mawawala. Pagkatapos ng klase, nilapitan siya ni Jared. Sir, salamat po. Ngumiti si Mang Ruben. Hindi ako ang dapat mong pasalamatan. Ikaw yan. Pinili mong magbago. Lumipas ang mga taon. Nakatayo si Jared sa entablado bilang isang lisensyadong engineer. Sa audience, nandoon ang kanyang mga magulang, luhaang nakangiti. Sa bulsa niya, dala pa rin niya ang lumang papel na may pulang marka. May apoy. Pero kulang sa tiyaga. Ngayon, alam na niya ang kulang noon. Hindi pala luma ang pagiging old school. Minsan, ang makalumang paraan ang nagtuturo ng mga aral na hindi naluluma, respeto, disiplina, at paninindigan. At sa bawat gusaling itinatayo ni Jared, dala niya ang aral ng isang gurong hindi sumabay sa uso. Pero humubog ng mga kabataang handang harapin ang kinabukasan.